Makailang ulit nang itinanggi ng palasyo ang pagkakaroon ng panibagong revamp sa mga opisyal ng gobyerno, partikular na sa gabinete ng Pangulo. Sa kabila nito, ilang ahensya na ang sumailalim mula sa reshuffling para sa bagong liderato, kabilang na ang DENR. Kung sino ang bagong DENR secretary at ang dahilan ng reappointment, alamin sa balitang ito. Kasunod ng pagpapalit ng liderato ng National Bureau of Investigation noong nakaraang linggo, Department of Environment and Natural Resources naman ang may bagong bihis ngayon. Sa isang press briefing nitong Biyernes, inanunsyo ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro ang reassignment ng pamunuan sa DNR. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Undersecretary Juan Miguel Cuna bilang bagong acting secretary ng DENR, kapalit ni Secretary Rafael Lutilla. Bago ma-appoint bilang acting secretary, nagsimula si Cuna sa panunungkulan sa DENR noong 2008 bilang Provincial Environment and Natural Resources Officer, posisyong pinanghawakan niya hanggang 2010. Naging DENR Director siya mula 2010 hanggang 2015 bago naging Assistant Secretary noong 2017. Sa parehong taon, na-promote siya bilang Undersecretary ng nasabing ahensya. Bago manungkulan sa gobyerno, isang law professor si Cuna sa Arellano Law Foundation at nanungkulan bilang Director for Legal Officer ng Presidential Legislative Liaison Office mula 1998 hanggang 2001. Upang masiguro ang tuloy-tuloy na operasyon sa DENR, nagpapatuloy ang matiwasay na transisyon sa pagitan ni Secretary Lutilla at Cuna. Samantala, nagpapatuloy naman ang proseso ng pagpasa ng mga pangalan ng acting secretaries para sa kanilang confirmation. Samantala, nilinaw naman ni Castro na ang pagpapalit ng liderato sa DENR ay hindi dahil nagbitiw si Lutilla sa pwesto, kundi dahil sa kanyang bagong appointment. Ani Castro, inappoint si Lutilla bilang Philippine Ambassador to the Holy See, ang governing body ng Simbahang Katolika at ng Vatican City. Nang matanong sa rason ng appointment ni Lutilla sa Holy See, sabi ni Castro, Have heard, ang sinabi po ay mas nais ngayon po ni Secretary Lutilla ng lighter assignment. Baka lagi po siya magdarasal. wala pa rin aniya silang impormasyon kung may kinalaman ng appointment sa pag-bypass ng Commission on Appointments sa appointment nomination ni Lutilla. June 2025 nang italaga si Lutilla bilang kalihim ng DENR, ngunit 3 beses na bypass ang kanyang formal na appointment matapos hindi maaksyonan ng CA ang kanyang nominasyon bago nag-adjourn ang Kongreso noong Disyembre. Bago sa DENR, nanungkulan si Lutilla bilang kalihim ng Department of Energy mula 2022 kung saan naharap siya sa criminal complaints sa Ombudsman dahil sa mga umano'y paglabag sa coal moratorium para paboran ng isang power firm na dati siyang board member. Hanggang noong January 30, sinabi ng Malacanang na nire-review pa ang kanyang appointment records. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.